Habang pabalik sa beach house, pasulyap-sulyap si Christina kay Gibson. Maaaring may kagaspangan ang ugali nito kung minsan, pero sa kabila noon mabait naman pala talaga ito. Pinag-take out pa siya ng croissant at muffins. Napansin siguro nito na nagustuhan niya iyon. Malapit na sila sa bahay nang mapansin ni Christina ang dalawang lalaki na nakatayo sa harapan ng gate. Ang isa ay nakilala niya, si Dr. Samuel, habang kasama naman ito ay bago sa paningin niya. Gibson, mabuti naman at magaling ka na. Umpisa ni Dr. Samuel na makalapit na sila Christina. Hindi sumagot si Gibson bagkus doon ito nakatingin sa kasama nito. Ramdam kaagad ni Christina ang pagbabago sa timpla ng mood nito. Bagaman magaan ang bukas na mukha ng lalaki, ngayong malapitan itong namamasdan ni Christina, napansin niya ang pagkakahawig ng dalawa. Parehong malaking bulas at magandang lalaki, pero iba kasi ang dating ni Gibson. Mukhang maunawain ang isa habang bugnutin ang huli. "Kamusta ka, Christina?" Bati ni Dr. Samuel sa dalaga. "Maayos naman po. Hindi ka naman ba pinahihirapan itong pasyente mo?" "Hindi. I am not a child, Samuel." Natahimik si Christina sa diin ng pagbibitaw ng salita ni Gibson. Napalingon siya dito subalit ang mga mata nito nakatutok lamang doon sa kasama ni Samuel. "Hello, Christina. I'm Ralph." Bahagyang natigilan ang dalaga sa pagpapakilala nito lalo na nang umitito sa kanya at lumitaw ang biloy sa magkabilang pisngi. Iniabot nito ang kamay upang makipag-handshakes pero bago pa yon maabot ay naramdaman niya ang paghila sa kanya ni Gibson, dahilan upang bumangga ng bahagya ang katawan niya dito. "What brings you here?" Tanong ni Gibson habang binubuksan ang gate. Nang bubuksan iyon, giniya niya si Christina papasok sa loob. "Can you make us some coffee?" Baling niya sa dalaga na bagaman natutuliro sa mga nangyayari sa paligid ay tumango na lamang. "Good, pasok ka na." Muling tumango si Christina, saka lumingon sa likuran kung saan nahagipan niya ng tingin si Ralph na hindi nawawala ang ngiti sa labi. "Looks like you're softening up to your maid, bunso," Ralph tauntingly said. "Shut up, Ralph, and stop calling me bunso. You're annoying me. You're hurting my feelings, and here I'm checking up my sick baby brother." Lalong nalukot ang mukha ni Gibson sa sinabi ni Ralph bago pumaling ang atensyon kay Samuel na alanganin ang ngiting sinagot sa nagtatanong niyang mga mata. "You both can fuck off." Anito at saka tinalikuran ng dalawa na nagkatingin na lamang bago sumunod kay Gibson. Matapos mag-brew ng kape, dinalayo ni Christina sa sala. Sakto naman dumarating si Gibson kasunod si Samuel at Ralph. Padarag na naupo si Gibson sa single-seater sofa. Nilapag ni Christina ang pot ng kape, inayos ang mga mug at saka iyon sinalinan. "Thanks, Christina. You're so attentive." Puri ni Ralph sa dalaga. "It's her job." Pambabara naman ni Gibson sa kapatid. "Ah, is that so? So, brother dear, baka naman pwedeng mahiram si Christina. Just a day or two. I need an extra help." Masama ang tingin ay pinukol dito ni Gibson. He knew that his brother was just teasing him, pero wala yatang lalabas sa bibig nito ang di niya kaiinisan. "Go to your room, Christina. Tatawagan na lang kita kung kailangan." Utos niya sa dalaga. Lalo siyang nabubwisit sa kuryosidad nito kay Ralph at hindi siya bulag para hindi makita na sinusubukang siluin ng magaling niyang kapatid ang dalaga. "You should learn to hold your horse, Gibson. You might scare the cat." Naiiling na sabi ni Ralph nang makaalis si Christina. Tahimik namang humihigop lang ng kape si Samuel. "Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, anong ginagawa mo dito? Am I not allowed to visit my baby brother? Oh, for God's sake, we both know that you won't waste your precious time just to visit me. Spill it out, Ralph, or you can get the hell out of my house." Sinandal niya ang likod sa sofa at iniunat ang binte. Sa halip na mainsulto o magalit, lalo lamang lumawak ang ngiti ng kapatid niya. Sa kanilang magkakapatid, sila ni Ralph ang magkakapareho sa ugali. Hindi itong tipong pupunta sa isang lugar kung di kailangan at kung wala naman tong mapapala. Wagaman ito ang mas madalas mambulabog sa kanya.
I guess you knew me more than I thought. Bukod sa binalita ni Samuel ay may trangkaso ka. Of course, I'm concerned about you, Gibson, whether you believe it or not. Okay, whatever. Fire it out. So impatient. Naiiling naturan ni Ralph pero maya-maya lamang sumeryoso na ito. Well, it looks like your grand vacation is over, dear brother. And what are you trying to say? Kailangan mo nang bumalik sa Manila. One of these days, ipapasundo ka dito ni Papa. Like it or not, you need to face this time. Inunahan ko na sila na puntahan ka dito. I know hindi mo yun magugustuhan. And the rift between the two of you will just grow even more. So I'm telling you, Gibson, face him now, or he will do something again to hold you by your neck. Naikuyom ni Gibson ng kamao sa sinabi niyo ng kapatid. Hindi niya makita ang dahilan kung bakit kailangan niyang harapin ng ama gayong ito mismo ang nagtaboy sa kanya. Isa pa, hindi niya kasundo ang madrasta na tila isang hanip ang tingin sa kanya. Idagdag pa ang nakakaumay na pagmumukha ng isa pa niyang kapatid na si Carlton. Huli niyang nakita ang ama ay nang dalhin siya nito sa US para sa operasyon niya sa paa sa 2 taon nang lumipas. He have nothing to use against me. Mom is dead anyway. Matabang na sagot niya na ikinatahimik ni Ralph. Patay na si Ellen? Nabibigla nitong tanong. Why don't you ask our beloved father and your rich mother? Animo patalim ang tingin ay pinukol ni Gibson kay Ralph na hindi makapaniwala sa narinig. Or Samuel here. Baling ni Gibson kay Samuel na sa gulat nanginig ang kamay at tumulas ang hawak na tasa. Tumapon ang laman noon sa puting carpet. Samuel? Ulit ni Ralph. I think I should go. Pasensya na't naman siyan ko ang carpet. Hinging paumanhin nito na hindi makatingin sa magkapatid. The stains will be hard to erase, Samuel, but it's okay. May kahulugang sagot ni Gibson dito. Tumungo si Samuel bago iniwan ang magkapatid. Aren't you leaving as well? Ipinagtatabuyan mo ba ako? Balik tanong ni Ralph na bagaman nakangiti, tila na bagabag sa nalaman sa kapatid. Yes, walang gatol na sagot naman ni Gibson. Ouch, little brother. You keep on hurting my feelings. But I'm sorry. I'm staying. You're well aware that we're almost the same height and build, right? Tikwas ang kilay na tanong niya dito. Doesn't change the fact that you're still my young little brother. Natatawang sagot naman ni Ralph sa kapatid. Christina! Tawag ni Ralph sa dalaga na kaagad lumabas sa silid nito. What's for lunch, sweetheart? Hey! Angil ni Ralph nang tumama sa mukha nito ang unan na ibinato ni Gibson. You cannot show up in here and act like you own my place. Bakit di mo na lang kasi sabihin na ayaw mong mapalapit sa akin si Christina? Are you afraid that she will be hooked by my appeal? Ani Ralph habang hinihimas ng daliri ang baba. You need to fix that bloated head of yours. You don't have to cook, Christina. We're going out. Aniya sa dalaga na palipat-lipat ang tingin sa kanilang magkapatid. Sige po. Tumayo na si Gibson at nagtungo sa kanyang silid upang mag-shower. Nang maiwan naman si Ralph, napaisip tong muli sa sinabi ng kapatid. Gano'n na katagal na patay si Ellen? Bakit di man lang niya nabalitaan? Di naman na siya nagtataka kung bakit ayaw magpakita ni Gibson sa ama nila. Pareho lang naman silang dalawa. Ang kaibahan lang, his brother was kicked out of the family, while him, he removed the shackles on his feet and freed himself from their father's grasp. Sabi mo hindi mo ko iiwan dito. Marahang ginulo ni Ralph ang buhok ng batang si Gibson bago ngumiti ng may pait. Sabi mo hindi mo gagayahin si Mama. Nangako ka hindi ba? Babalikan naman kita. But it took him years to come back, and by that time, he's way too late. Nabalitaan na lang niya na pinalayas si Gibson sa tahanan ng mga Montreal dahil sa mga kontrobersiyang pinasukan at kinasangkutan nito. He tried to find him, but he don't have enough resources at that time. And when he did find him, Ralph became a total stranger to Gibson's eyes up until now. Sir, napakurap-kurap si Ralph na makitang nakatayo na sa harap niya si Christina at si Gibson na walang kibong tumalikod at nauna nang lumabas. Gaano ba siya katagal na nagmuni-muni at di man lang niya napansin ang dalawa sa harapan niya? You should drop the sir. Just call me Ralph. Aniya sa dalaga, saka ito inakbayan at giniya papalabas. Naningkit ang mga mata niya sa pagkakangiti na makitang tila magsisiklap na sa galit ang kapatid. How long will you be able to hold it in, Gibson? Tanong niya sa isip bagong ngidian ang nag-aalalang dalaga sa tabi niya. Awkward.
Yon kaagad ang pumasok sa isip ni Christina habang minamasta ng dalawang magkapatid na nauunang maglakad. Habang si Ralph mukhang at is at palagay na palagay ang loob, tila ba hindi alintana na kulang na lamang sakmalinto ni Gibson na sa tuwina masama ang tingin sa kapatid. Hindi maintindihan ng dalaga kung anong uri ng relasyon ang meron sa magkapatid. Kasalukuyan silang nasa isang mall at pakiramdam ni Christina, maliligaw siya oras na mapaling ang tingin niya sa iba, kung kaya hindi niya iniaalis ang mata sa magkapatid. Hindi siya madalas makapunta sa isang shopping mall, bilang na bilang sa daliri ang pagkakataon na nakapunta siya. Ang tanda niya high school pa siya noon, kung kikita man siya o hindi naman kaya sa sahod sa trabaho, nakalan na ang pera para gastusin sa bahay at gamot ng kanyang ina. Kung kaya walang puwang kahit ang simpleng luho para sa kanya. Christina. Gulat na napaorong si Christina nang ipatong ni Ralph ang braso sa kanyang balikat. Kunot noon namang nakamasid si Gibson, tila ba pinag-aaralan ang dalawa. You're so stiff. Relax, I won't bite. Nakangiting turan ni Ralph sabay hapit sa dalaga na lalong naniga sa bisig nito. So, Christina, what do you want to have for lunch? Kahit ano po, sir. I thought we've dropped the formalities. And please, no more po. I'm not that old. Just Ralph sounds endearing. Naagaw ang atensyon ni Christina nang iwanan sila ni Gibson at mauna nang maglakad. Don't mind him. Ganyan lang talaga yan. Maiksi ang pasensya, parang babae minsan. Madaming isyo sa katawan. Tumatawang sabi nito, tsaka giniya na ang dalaga upang maglakad. Hindi nakaligtas si Christina sa mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid nila habang naglalakad. Batid niyang dahil yon sa itsura niya at sa dalawang lalaking kasama niya. Sino nga ba naman ang hindi magtataas ng kilay kung ang isang probinsyana at bihis basahan kung ikukumpara sa mga naroroon na kagaya niya ay napapagitnaan ng dalawang lalaki na pang TV at magazine ng itsura at pananamit. Binaba niya ang tingin sa suot na sandalyas na luma at sa palda niyang mahaba na ko ilang beses niya na yatang natahi. Tangi ang suot lang niyang blouse na nag-iisang matino at presentable sa mga dalahin niya. Pero kung mamasdan niya ang suot ng mga tao sa mall, hindi niya maiwasang hindi maliit sa sarili. Para siyang basahan na umpok ng mga mararangyang damit. Haven't I told you not to mind bitches around? Huh? Naguguluhang tanong ng dalaga nang huminto si Gibson sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya nang itaas nito ang kamay at bahagyang tampalin ang kanyang noo. Pay attention. In front of you, not everyone else around you. Mariin itong sabi. Hindi inalis ang tingin sa kanya, kaya pinamulahan siya ng mukha. Hinuli nito ang kamay niya at saka siya hinila. Halos lakad-takbo na ang ginagawa niya sa laki ng mga hakbang nito. Wait here! Utos ni Gibson kay Christina upang pasukin nila ang isang clothing store. Lumapit siya sa cashier, saka humingi ng assistance. Nang lumabas ang nagmamanage noon, may kasunod na yung dalawang sales lady. Muli siyang lumapit kay Christina na nakikipagbungis-ngisa na sa kapatid niya. Mukhang magkasundo ng dalawa. Huminto lamang ang mga ito na mapansin ang pagdating niya. Walang sari-salita, hinila niya si Christina papalapit sa kanya, tsaka iniharap sa tatlong staff. Tama si Christina. Give her everything that a girl needs, utos niya. Kagad namang lumapit ang dalawang sales lady at inabot ang kamay ng nagtatakang dalaga. Leave it to us, sir, sagot ng manager. Babalikan ka namin dito, Christina. Sabi niya sa dalaga bago tumalikod. Kumaway pa muna si Ralph at saka sumunod sa kapatid. What just happened there? Akala ko ba kakain tayo kaya tayo lumabas? Tanong ni Ralph habang nakabuntot kay Gibson. You can eat, Ralph. Wala namang pumipigil sa'yo. Ouch! You're so harsh, brother. Nakangiting anito. Nang pumasok si Gibson sa isang cafe, sinundan niya pa rin at nang makaupo sila sa pandalawahang mesa, sa kanya kinambatan ang waiter para umorder. Be careful, Gibson. Do not involve yourself into something that can bring harm to you. Remember what happened when you let that curiosity drives you. Umpisa ni Ralph na maging komportable ng kapatid sa pagkakaupo. Enough with your lectures, Ralph. Pambabara naman ito sa kanya. It's you that suffered. You lost your leg and become worse. I said enough, Ralph. Matalim ang tinging pinukol ni Gibson sa kapatid. Subalit hindi nagpatinag si Ralph at para bang gustong-gusto nitong nakikita ang galit niya.
I remember that girl's name, Chelsea, right? Where is she now? Living in her electric dream? While you are stuck in this place and avoided the life that you used to live. I said enough. Buong lakas na ibinunto ni Gibson ang namumuong galit sa paghampas ng kanyang mga kamay sa mesa. He felt the table shake as well as his freaking hands. Sumandal si Ralph sa upuan at minasdan ang namumulang mukha ng kapatid sa galit. Gibson's shaking hands are balled into a fist and he can tell that it's making so much effort to control that anger. Kung wala kang mapagbuntunan ng oras mo, wag mong sayangin ang sakin. You cannot just come and go whenever you please, then run your mouth like as if you know the life that I'm living. You barely know anything. Kuya? Pointing out the word kuya, he stand on his feet and give his brother a cold stare. But before he can turn his back, Ralph speak again, that added to his temper. That's why I'm trying, Gibson. I am just concerned. I don't need your concern. I've lived my life without it. You can go back to wherever part of the hellhole you came from. Matamlay ang ngiting sumungaw sa labi ni Ralph nang makaalis ang kapatid. Pinipilit niyang bawiin ang panahon na dapat sana'y kasama niya ito at magkarami sila sa lahat ng bagay. Pero nauna siyang sumuko. Siya ang matanda sa kanilang dalawa, pero siya ang unang bumigay. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Aalis na po kami? Seryosong tura ni Ralph habang nakatingin ng diretsyo sa mata ng kanyang ama-amahan. 6 na taon siya noon nang magpakasal ang ina. Bukas ang pintuan, Ralph. Anumang oras maaari kang umalis, pero wala kang dadalhin na kahit na ano. Sagot nito na ikinagitla niya. Subalit nang makabawi, huminga ng malalim at tumango. Makakaya nila kahit ang mamuhay sa kalsada, basta't ang mahalaga magkakasama sila ng kapatid at ng ina. Ang mahalaga makalaya sila sa gintong kulungan na yon. Ayos lang po, sagot niya at saka lumabas sa maluwag na silid aklatan. Nang makalabas siya, dumiretso siya sa silid ng kapatid kung saan naroon din ang ina. Nang magtamang paningin nila, puno yun ng pag-asa at agam-agam. Subalit nang umiti siya na wala ang bahid ng takot dito. Makakaalis na tayo, ma? Pero ang sabi niya, wala tayong dadalhin na kahit na ano. Ayos lang, Ralph. May awa ang may kapal. Makakaraos tayo. Kuya, saan tayo pupunta? Tanong ng 10 taong gulang na si Gibson sa kapatid. Kahit saan, ang tanging naging sagot niya. 16 na taon lamang siya at batid niya, hindi madali ang buhay na maaari nilang harapin. Pero kakayanin naman niya, kakayanin nila. Nang araw din na yon, aalis sila, na walang kahit anong dala, tanging mga suot lang. May ipon naman si Ralph at sa tingin niya, sasapat yun na ilang araw. Siguro naman sa panahon na yon at may nahanap na siyang trabaho. Pagbaba nila, nakantabay na ang ama sa sala. Tumayo ito at pinaling ang ulo bago ngumiti. Ngiting pare-parehong nagdudulot ng takot sa kanila. Naramdaman ni Ralph ang pagkapit ng kanyang ina sa kanyang braso at si Gibson na nagtago sa kanyang likuran. Geneva, ihahatid mo ba sa kanyang paglabas si Ralph? Aalis na kami ng mga anak ko, Benedict. Nangangilagman ay sagot ni Geneva sa asawa. Aalis? Ulit nito sabay tawa ng malakas na pumuno sa buong sala. Lalong humigpit ang hawak ni Geneva sa kamay ni Ralph, saka hinapit papalapit si Gibson. Si Ralph lang ang tanging pinayagan ko na umalis sa pamamahay ko. Hindi ka kabilang o maging ang anak kong si Gibson. Pero ang sabi mo bukas ang pintuan sa pag-alis namin. Tutol ni Ralph dito. Bukas ang pintuan para sa'yo. Oo. Kaya kung aalis ka, umalis ka na. No. Aalis kami ng mga anak ko ngayon din mismo. Hinila ni Geneva ang mga anak upang makalabas na sila. Pero hindi pa man ay nakalapit na si Benedict at tinaplot si Geneva palayo sa anak ng ito. Nabitawan niya ang dalawa. Si Gibson na nagsimulang umiyak sa nakikita habang si Ralph na lumapit upang saklolohan ng ina. Pero ang kamao ni Benedict ang sumalubong sa kanya. Lumayas ka kung nais mo, pero walang aalis man kay Geneva at Gibson sa pamamahay ko. Duro nito kay Ralph. Walang nagawa si Ralph kung di ang manatili kasama ng kanyang kapatid at ina. Subalit dumating din ang panahon na hindi niya kinaya ang bawat araw at sandali sa pamamahay ni Benedict Montreal. Umalis din si Ralph at naiwan ang pamilya niya.